Nagpapatuloy ang ating kwento sa pagsasalita ng Mongoloid na pwede bang ulitin ito ang sinasabi ng ating bida habang makikita sa kanyang muka ang galit na ekspresyon. Sa mga nakita ng ating bida agad ding namuo sa kanyang muka ang labis na takot. Naintindihan na niya raw ang ibig sabihin ng ating bida sambit ng Mongoloid. Dagdag pa niya na nakapagdesisyon na daw ang ating bida na mamatay sa araw na ito habang sa paningin ng ating bida ito ay palaki ng palaki. Pinagpawisan naman sa takot ang ating bida at agad na napalingon sa kanyang gilid. Ang kanyang nilingonan pala ay ang bintana. Sa takot ng ating bida agad din naman siyang tumakbo patungo sa bintana. Habang mabilis na tumakbo ang ating bida pinagmamasdan lamang ito ng dalawang animal. Na ipinagtataka naman ng Mongoloid. At nakapatong na nga ang ating bida sa bintana. Nabigla naman ang hangal at napasabi na ano raw ang iniisip ng ating bida. Tuluyan na ngang tumalon ang ating bida sa bintana. Nanginginig naman ang ating bida sa kanyang paglapag sa taas ng pader. Bigla namang nadulas ang ating bida rito. Na ikinagulat niya at tuluyan na ngang nahulog at nasagi ng malaking sanga ng kahoy. Sa kanyang paglapag sa lupa napasigaw naman sa sakit ang ating bida. At makikita sa muka ng ating bida ang sobrang paghihingal. Sumilip naman ang Mongoloid sa binta at galit na tinignan ng ating bida habang sambit ang katagang patay na raw ngayon ang ating bida. Habang nakadapa ating bida napalingon naman ito sa Mongoloid. At nagulat siya sa kanyang nakita. Dahil tumalon din ang Mongoloid patungo sa kanya. Napasigaw naman ang ating bida sa gulat at agad-agad itong tumakbo papalayo. Habang himuhingal na tumakbo sa kakahoyan. Napapaisip siya na ano ang dapat niyang gawin. At naalala niya ang muka ng Mongoloid na parang halimaw. Napasabi siya rito na hindi pa niya nakita ang ganong muka ng Mongoloid na ganon kagalit. Dagdag pa ng ating bida na kung siya ay maabutan ng Mongoloid na yun siguradong patay na talaga siya. Habang patuloy sa pagtakbo napasambit ang ating bida na takot siyang mamatay. Palit ng eksena sa labas ng auditorium. Habang naglalakad ang mga babae bigla namang nagsalita ang nakadilaw na babae na hindi sila nakapag-ensayo kahapon kaya napatanong siya sa kanyang mga kasama na anong kanilang gawin kapag magsimula na ang talent show dahil nasira na ang kanilang performance. Nagsalita din ang katabi ng nakadilaw na si Mira ang sumire sa kanilang performance at ito ay pinlano din ni Mira lahat. Habang ang isang babae likod nila ay tahimik lang na nakikig sa kanilang dalawa. At naalala niya. Natahimik lamang si Mira na lumapit sa kanila noong gabing yun. Sinabihan nito ng kasama niya na maganda na ba ang pakiramdam nito kaya mag-umpisa na ulit sila sa una. At tinanong din siya ng kanyang kasama na sisiguraduhin na raw nito na hindi na siya mabibigo sa pagkakataon na ito at nahihiya naman siya na sumagot na oo. Ngunit bigla namang nagsalita si Mira na aalis na siya sa grupo. Na ikinagulat naman ito ng mga kasama niya at sinabihan lang sila ni Mira na good luck. Tinanong naman si Mira ng kanyang kasama na sigurado ba ito dahil ang makasali sa talent show ang pakane niya lahat. Dagdag pa ng kasama niya na hindi siya maaaring umalis ngayon. Ngunit wala lamang imik si Mira rito kahit tinawag na ng malakas ang kanyang pangalan. Pareho namang napatanong ang dalawa na anong nangyari sa babaeng yun. Nabigla naman ang mahinhin na babae habang nakitingin siya ni Mira. Dahil makikita sa likod ng buhok nito na may patak ng dugo sa kanyang damit. Balik sa kasalukuyan bigla namang napatanong ang babaeng nakadilaw na anong kalukuhan ang mga nangyari noong nakaraang gabi at napasabi din siya na sigurado siyang may nangyari talaga sa babaeng yun. Tinawag ng isa nilang kasama si Heong ang mahinhin na babae at tinanong ito na wala bang sinabi si Mira sa kanya dahil magkasama sila sa isang silid. Sumagot naman ang mahinhin na babae na walang sinabing kahit ano sa kanya. Bigla namang sinabi ng mahinhin na babae sa kanyang kasama ang mga naalala niya. Noong nakahiga na silang lahat. Habang siya ang nasa gitna ng isang niyang kaklase at si Mira habang natutulog.
Bahagya siyang napalingon ni Mira. Natahimik na natutulog. Hindi na natiis ng mahinhin na babae, bigla itong bumangon at sinigawan si Mira na alam niya na nagagalit ito sa kanya dahil patuloy parent siyang nagkakamali, ngunit wag raw itong aabot sa puntong aalis. Ito sa grupo, dagdag pa niya na ang lahat ng mga bagay nato ay pakana ni Mira. Dugtong pa niya na hindi ito patas sa dalawa pa nilang kasamahan, pero tahimik parent si Mira rito. Tinanong din niya si Mira na paano ito naging sobrang makasarili. Ngunit napapikit lamang ang mahinhin na babae at ang lahat pa ng mga sinabi niya kanina ay nasa isip lang niya habang napapasabi na sana masasabi niya ang lahat ng mga yun kay Mira. Pero sobra siyang natatakot dahil magkaibigan sila. Napapatakip siya ng kumot habang napapaisip na bakit siya natatakot na maging tapat kay Mira. Bigla siyang nagulat dahil may narinig siyang bumubulong. Ang bumubulong pala ay si Mira at sinabi nito ang pangalan niya. Pangalan ng paaralan na pinapasukan. Nasambit din niya na siya ay ang busong kapatid sa dalawang kapatid na lalaki na ipinanganak sa Busan. Dagdag pa nito na lumipat siya sa Seoul Elementary School at nakatira sa Building 509 sa apartment 307. Habang patuloy parent na nakikinig ang mahinhin na babae kay Mira na nasambit din niya ang kanyang pangarap na maging K-pop star. At ang kanyang itong grupo ay ang Pitu Boys. Dagdag pa nito na may YouTube channel din siya na tinatawag na Mira's Miracle, na may 13,203 na subscribers at nag-average ng 4,000 views kada video. Dagdag pa ni Mira na siya ay naninigarilyo at lumipat sa electronic cigarettes. Dugtong pa niya na hindi din niya sineseryoso ang pag-aaral at may nagugustuhan din siyang bully kagaya niya na si Sungbi. Inyo nabanggit din niya ang mga malapit niyang kaibigan na si Bora Kim, Cheon Yoon, Haneul Kim, Yeon Suyi at ang hindi niya naman gusto ay si Shin Yong Kang na pinili niya sa ngayon at pinapakita na mingala siya rito. Ngunit tahimik pa din na nakikinig ang mahinhin Haeyeon. Biglang sinabi ni Mira na yun lang ang kanyang mga nakabisado na ikinatakot naman ni Haeyeon. Balik sa kasalukuyan na napatahimik naman ang dalawa sa mga sinasabi ni Haeyeon. At napasabi na lang ang isa niyang kasama na yun ay talagang nakakatakot na sleep talking. Sinabi ng nakadilaw niyang kasama na ang ibabang sabihin ni Haeyeon ay hindi niya nagawang kausapin si Mira. Dagdag naman ng isa na yan talaga si Haeyeon na may lakas ng loob lamang na humarap sa mga aga. Sumagot naman si Haeyeon na hindi niya inisip yun ay sleep talking at ang ibig sabihin niya ay parang may mali talaga sa mga pangyayari. Dagdag pa niya habang sumisigaw na hindi lang yun ang lahat ng napansin niya. Sumagot naman ang dalawa na anong ibig sabihin niya. At natatakot naman niyang sinabi na. Habang napapatakip siya sa kanyang ilong may naamoy siyang hindi maganda. Na nanggaling kay Mira. Yun ay kakaibang baho. Na hindi niya naamoy dati at bigla na lang nakatayo si Mira sa likuran ng dalawa habang may nanlilisik na mga mata. Sa mga nakita ni Haeyeon pinagpawisan naman siya sa takot. Nagpapakita din ng nakakatakot ng ngiti si Mira sa kanya. At napatalo naman sa gulat si Haeyeon. Nagtaka naman na binati siya ni Mira. Tinanong naman siya ni Mira na anong problema niya habang nagpapakita ng umingiting ekspresyon. Napalingon din naman ang dalawang kasama nila at nagkaroon ng kunting katahimikan sa paligid nila. Tinanong si Mira sa nakadilaw na babae na ano ba ang ginawa ni Mira, dahil umalis ito kahapon at malapit na magsimula ang kanilang pagtatanghal, ngunit bigla namang nagsalita si Mira na wag na raw silang mag-alala. Napatanong naman ang kanyang kausap at makikita sa kanyang muka ang pagtataka. Nagsalita naman si Mira na ang palabas ngayon ay magiging kapanapanabik habang nagpapakita ng nakakatakot na ngiti. Palit ng eksena sa auditorium. Makikita natin ang mga mag-aaral na malakas na naghihiyawan. Na pati ang mga babae ay napamang sa kumakanta. Habang patuloy sa pagkanta ang isang estudyante may napapasabi naman na siya raw ay magaling kumanta at dagdag naman ng isa na mas magaling pa raw ito sa original.
Nagsayaw naman ang susunod na kalahok at napapasabi ang mga babae na ang mga lalaki sa entablado ay sobrang gwapo maliban lang sa isa sa likod pwede na raw itong umalis hahaha ang mamasabi ko lang sa taong nasa likod ay I feel you bro hahaha. Patuloy parents sa paghihiyawan ng mga ag-aaral ngunit ang pintuan sa likod nila ay nakasarado na nagpapahiwatig na hindi sila pwedeng lumabas. Habang sa likod ng pintuan may isang instructor naman ang napatanong sa kanyang kasama na ano ba raw ang ibig sabihin nito na mayroong mga mag-aaral na wala sa loob. Sumagot ang kasama nito na binilang niya ang mga study auntie at may nawalang 2 lalaki mula sa class 1. Ngunit hindi naman sumagot ang isa pang instructor sa kanyang kasama. Tinanong naman ng kanyang kasama na ano ang gagawin nila sa 2 yun. Sinagot naman ito ng isa na kalimutan raw nila yun. Dagdag pa nito na hindi nila maaaring sirain ang kasiyahan at magpatuloy habang nagpapakita ng nakakatakot na ngiti. Habang balik naman sa ating bida na naglalakad sa gitna ng kagubatan at patuloy na hinihingal. Nababasabi siya sa kanyang sarili na parang nawawala na siya. At napalingon siya sa kanyang likod at napasambit na masyado siyang tumakbo ng malayo at tanong din niya sa kanyang sarili na ano ang dapat niyang gawin. Lumingon din ang ating bida sa magkabilaang gilid. At biglang napahinto at bigla ding umihip ang malamig na hangin. Sa pagdampi ng hangin sa kanyang balat napapasabi lamang siya sa kanyang sarili na kumapit lang siya at makakayanan din yata. Nagpapatuloy na nga sa paglalakad ang ating bida at partida na kamedyas lang yan. Napunta ang ating bida sa masukal na daanan. Habang patuloy na humihingal biglang huminto ang ating bida at napatingin sa kanyang ibaba. Sa mga nakita ng ating bida ito pala ay isang malalim na bangin. Habang tinitignan niya ito napapasabi siya na hindi niya kayaang bumaba dito sa hill sobrang dilim. Ngunit biglang nakakita ang ating bida sa madilim na bangin. Dahil biglang lumiwanag ang buwan. Masaya naman ang ating bida rito dahil maaari na siyang makakita. Hindi na nga nagtagal ang ating bida at agad siyang kumapit sa isang maliit na ugat. Napapatuloy ang ating bida sa kanyang pagdulas, at makikita sa kanyang muka ang labis na pagkapagod. Nakatapak ng isang bato ang ating bida, ngunit biglang dumilim ang langit at nawala ang buwan. Nagulat naman ang ating bida dahil sa pagkawala ng nagsisilbing ilaw niya. At bigla siyang nadulas sa bato na pinapatungan niya. Mabilis na dumulas ang ating bida at ito ay nagsisisigaw. Patuloy pa rin ang ating bida sa mabilis na magdulas at napasigaw ito sa sakit. Ngunit nompag siya sa isang bato. Nagawa niyang mal-ipad sa eri. Habang nasa eri napapasabi ang ating bida na hindi ito maaaring mangyari sa kanya. Napatanong din siya na ito na ba ang katapusan ng kanyang buhay. Dagdag pa ng ating bida na kung alam lang niya na ganito ang mangyayari, hinayaan na lang sana niya ang kanyang bibig na manahimik. Palit ng eksena sa Mongoloid na patuloy parents sa paghahanap sa ating bida at napapatanong ito kung saan ba ito pumunta. Napapamura naman ang Mongoloid dahil hindi niya makita ang ating bida sa paligid. May bigla namang patak ng tubig ang tumulo sa Mongoloid. Napagtanto niya na nagsisimula ng umulan. Nagmura naman ulit ang Mongoloid at napasabi sa kanyang sarili na kailangan na niyang bumalik. Bumuhos na nga ang malakas na ulan sa buong kagubatan. Palit ng eksena sa auditorium habang patuloy na bumuhos ang malakas na ulan. Habang sa loob naman ay patuloy pa rin ang pagtatanghal ng mga mag-aaral. Ang patatanghal ng isang mag-aaral na gumagamit ng plauta ay ang mga kaklase naman niya nagbubo at binato siya ng mga bote ng tubig dahil nagbibiro ba raw ito sa kanila sa paggamit ng recorder. Habang patuloy na binabato ang nagtatanghal tinuro niya naman ito at sinabihan na anong alam niya sa recorder bugok. Sa kalagitnaan ng kaguluhan tinanong ng kumag ang kanyang kasamang hangal na nasan ang kanilang Mongoloid na boss na si Songbin at sinagot naman ito ng kasama niyang hangal na hindi niya alam.
Nainis naman na nagsalita ang hangal na kagagawan lahat na ng ating bida na ipinagtaka naman ng kumag. At punta sa tagapagpakilala na meron pa silang huling kalahok. Ang huli nilang kalahok ay si Mira Han, Haeong Lee, Jin Hueno, at Sujan Park na mula sa Class 2 at ang pangalan ng kanilang grupo ay Miracle Girls. Naging masaya naman ang mga mag-aaral at tinawag ng malakas ang pangalan ni Mira. At tahimik lamang si Jondam rito habang nag-aantay na lumabas si Mira. At biglang namatay ang ilaw sa buong silid. Nagsalita naman ang mga mag-aaral na sinadya nilang patayin ang mga ilaw para sa main event. Na ipinagtataka naman ni Jondam. At napatanong naman ang kalbo na talaga bang ito ang mangyayari at sumagot naman ang banyagang guro na hindi siya sigurado. Madilim pa rin ang paligid at may isang mag-aaral na napatanong na meron bang pagkakamali sa kanilang paghahanda at sinagot naman ito ng isa pa na ugok walang ganon. Bigla namang lumitaw si Mira sa gitna ng entablado habang may isang ilaw na nakatutok sa kanya. Na ipinagtataka naman ng mga mag-aaral. Napatanong naman ang nasa likod na parte ba ito ng kanilang pag-arte. Nagsalita na nga si Mira at kinukumusta niya ang lahat. Dagdag pa niya na sana mag-enjoy sila sa kanilang retreat habang nagpapakita ng wordong ngiti. Na ipinagtataka naman ng mga mag-aaral. At biglang pumasok ang 5 staff sa loob ng silid. Na ipinagtataka din ng mga mag-aaral sa likod. Ngunit tahimik pa rin si Jondam na nanunood rito. Sinabi ni Mira na ngayon. Na ang oras at naghanda na ang 5 staff. Ang oras ng kapistahan nila para sa utak ng mga tao habang nagpapakita ng nakakatakot ng ngiti si Mira. Balik sa kagubatan patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. At makikita natin ang ating bida na nawala ng malay sa kanyang pagbagsak sa lupa. Nagising na nga ang ating bida. At napaubo ito sa sakit ng kanyang pagbagsak. Pinilit ng ating bida na bumangon sa kanyang kinahihigaan. Habang hinahawakan niya ang kanyang dibdib sa sobrang sakit at sinabihan niya din ang kanyang sarili na kayanin ang sakit. Kaya lumanghap ang ating bida ng hangin. At bumuga. Hinawakan niya ulit ang kanyang dibdib. Napasabi siya sa kanyang sarili na buhay pa pala siya, habang patuloy pa rin sa pagpatak ang malakas na ulan. Napahagalpak naman ng tawa ang ating bida noong nakumpirma niyang buhay siya. Habang napaluha sa tawa napasambit ang ating bida na pagkatapos niyang bumagsak sa bangin nagawa niya paring makaligtas. Patuloy pa rin sa pagtawa ang ating bida at napalingon siya sa kanyang gilid. Na ipinagtataka niya ang kanyang nakita. Sa paglingon ng ating bida nakakita siya ng ballpen, papel at isang shotgun. At nanlaki ang mga mata ng ating bida dahil nakakita siya ng isang shotgun. Nagulat rin siya sa nakita niya sa unahan. Dahil may isang sasakyan na naaksidente. Binasa ng ating bida ang nakasulat sa sasakyan at nagtataka siya na anong ginawa ng isang sasakyan sa lugar na ta. Dagdag niyang pagtataka ng saan ito galing habang pinagmamasdan ang sasakyan. Lumapit ang ating bida sa sasakyan at sumilip sa bandang harap nito. Ngunit wala siyang nakita na ikinadismaya niya. Pinulot na niya ang shotgun. At tahimik na pinagmamasdan. Napatanong siya sa kanyang sarili na tunay na shotgun. Naglalakad na ang ating bida at punta sa likod ng sasakyan. At napalingon ang ating bida. Dahil may butas na parang niyupi ng isang nilalang. Tahimik itong pinagmamasdan ng ating bida. At hindi na niya natiis kaya hinatak niya ang hawakan nito. May bigla namang kumaluskos sa likod ng ating bida na kanyang ikinabigla. At nanlaki ang kanyang mga mata sa takot dahil sa kanyang nakita. Natumayo na pala ang mongoloid sa kanyang likuran habang may nanlilisik na mga mata. Napasigaw naman sa gulat ang ating bida habang makikita ang takot sa kanyang muka. Na nagawa siyang matamba at nabitawan niya ang kanyang shotgun. Pumikit na lang ang ating bida.
At sa pagdilat niya, wala pala roon ang Mongoloid na ikinagulat ng ating bida. Na bahagya niyang ikinainis. At pinulot ang kanyang shotgun. At tinawag ang Mongoloid na lumabas na ito dahil alam niya na nagtatago lang ito. Dagdag pa ng ating bida na may dala siyang baril kaya lumabas na ito. Patuloy pa rin ang pagpatak ng malakas na ulan. At nainis na ang ating bida dahil walang lumabas. Ngunit sa kanyang pag-aantay lumabas naman sa gilid ng ating bida ang Mongoloid na ikinagulat naman ng ating bida. Humarap ang ating bida sa Mongoloid at tinutukan ito ng baril. Nagkatinginan silang dalawa. Nagsalita naman ang Mongoloid na bakit mayroong sasakyan na naaksidente at nagpagulong-gulong. Ngunit ang ating bida ay tahimik lang na tinitigan ng Mongoloid. Dagdag pa ng Mongoloid na ang baril na yan ay hindi raw inaasahan ng ating bida na makita niya sa sasakyan kaya nagtapang-tapangan ito. Tinawag naman ng ating bida ang pangalan ng Mongoloid. At sinabi ng Mongoloid sa ating bida na ibigay raw ng ating bida ang kanyang baril. Sinabi naman ng ating bida na huwag itong gagalaw. Ngunit naglakad ang Mongoloid patungo sa ating bida. Sabi naman ng ating bida na ipuputok niya kapag patuloy pa rin siyang lalapit. Pero nagpapatuloy pa rin ang Mongoloid sa kanyang paglalakad at sinabi niya sa ating bida na talaga ba at tinanong ito na sigurado ba daw ang ating bida na paputok ang baril na nabasa na. Sinunggaban na nga ng Mongoloid ang baril ng ating bida at tinanong niya ang ating bida na alam din ba nito kung paano gamitin ang bagay na ta. Makikita sa muka ng ating bida ang sobrang takot habang nakatingin sa Mongoloid. Sinabi ng Mongoloid sa ating bida na ibigay na raw ito sa kanya. Sumagot naman ang ating bida na pakawalan niya ang baril. Sabi naman ng Mongoloid na ang mga ganitong bagay ay hindi magagamit sa mga mahihina kagaya ng ating bida na ikinagulat naman ng ating bida. At nagalit ito sa kanyang narinig. Kaya malakas niyang inagaw ang kanyang baril sa Mongoloid na nagawang nagulat siya rito. At hinanda niya ang baril. At tinutok sa Mongoloid at sinabi ng ating bida na ang baril na ito ay sa kanya habang pasigaw na sinabi sa Mongoloid. Pinutok na nga ng ating bida ang kanyang baril at makikita natin na nipyuruhan talaga ang Mongoloid. Na nagawang lumabas dugo sa kanyang bibig. At tuluyan na ngang nawala ng buhay ang Mongoloid. Mabilis na pumunta ang ating bida sa Mongoloid. At sinigawan ito na ang baril na ta ay sa kanya lang. Paulit-ulit sinabi ng ating bida na sa kanya lang ito habang pamipikit. Hinihingal naman ng ating bida habang patuloy pa rin ang paglakas ng ulan. Sa pagtutok niya ulit sa Mongoloid bigla itong nawala. Na ipinagtaka naman ng ating bida. At napagtanto na niya na ang lahat pala ng mga nangyari ay naghahalusinet lang pala siya. Tinaas niya ang kanyang baril. At binaba habang pinagmamasdan niya may naalala siya. Sa loob ng arcade. Makikita sa laro ang mga zombie. Binaril ito gamit ang pekeng shotgun. At nataman ang mga zombie sa ulo nito. Pagkatapos ay lumabas ang score na S at sabi ng laro na ito ay nakakamangha. At nakuha na rin ng naglalaro ang panibagong pinakamataas na puntos. Napapasabi naman ng ating bida rito na nakakamangha dahil nakagawa ito ng pinakamataas na puntos. Napapasipol naman ang kaibigan ng ating bida. At ito pala si Krukru at napangiting sinabi niya sa ating bida na senwert lang siya. Tinanong naman ni Krukru ang ating bida na gusto ba niyang subukan ito at sumagot naman ang ating bida na hindi pa siya nakasubok ng mga shooting game dati. Sinabi naman ni Krukru na lahat ng bagay ay may first time habang ibinigay sa ating bida ang larwang baril. Sinimulan na nga ng ating bida ang paglalaro. Nakakuha din siya ng mataas na puntos. At nakapagtala din ng pinakamataas na puntos.
Namangha naman silang dalawa. Sinabi ni Krukru na sigurado ba ang ating bida na hindi ito nakapaglaro ng ganito noon. Dagdag ni Krukru na hindi siya nagbibiro at nagalit na siya ng kunti at tinawanan lamang ito ng ating bida. Tumawa din si Krukru at sinabi na nakita niya ang muka ng ating bida na seryoso ito sa laro. Bigla namang natahimik ang ating bida na naisip niya sila na ipinagtataka naman si Krukru. Ang ibig sabihin ng ating bida ay ang mga animal na yun. Nagsimula ulit sa paglalaro ang ating bida. At seryosong tinutok ang larwang baril sa mga zombie. Ang paningin niya sa mga zombie ay ang mga animal. Galit naman na tinutukan ng ating bida ang mga zombie. Pinatamaan niya ito sa mga ulo nila. At ang isa ay tinadtad niya ng bala. Balik sa kasalukuyan. Pamatong ang ating bida sa sasakyan. At winalis niya ang pintuan ng kotse. Napangiti siya sa kanyang nakita. Dahil nakakita siya ng kahon ng bala. At ito ay naglalaman ng 30 na bala. Napapasabi siya na 30 na bala. At sa klase niya ay may 29th na tao. Kung isasali niya si Miss Kim, magiging 30 na. At dito na muna matatapos mga idolo, salamat sa panunood.